Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian D. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, September 27, 2024. Ngayong araw po ay ating ipagpapatuloy ang ating devotion, ang ating series, which is about the Lordship of Christ over all things. Specifically, ang topic po natin for today ay Jesus reigns all of our thoughts. Now, ang ating talata po ay magaling sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Sabi po rito, we demolish arguments and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Sa Tagalog po, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol si Diyos, at binibilang namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Now, atin pong pag-usapan yung mga katuruan na aking natutunan mula sa talatang ito. Una po, the Lord reigns supreme in our minds. Pag dumating ang Panginoon sa Kristo sa ating mga buhay, magpasakop ka, siya ang gawin mong supreme, ang maghari sa iyong isipan. Huwag tayong masuway sa iba. Dapat ang tingin natin sa Panginoon sa Kristo, dapat sa Panginoon sa Kristo lamang dapat nakafocus tayo. Dapat yung tingin natin nakafocus lang, huwag po tayo magpasway. Next po is the Lord takes our thoughts captive. Yung kaisipan natin ay dapat maging alipin, maging bihag ng Panginoon sa Kristo. Kasi once na tayo ay maging bihag at alipin ng Panginoon sa Kristo, we are free, malaya tayo, tunay na kalayaan kapag ikaw ay bihag ni Kristo, nakakadena po tayo sa katotohanan. And last po is the Lord makes our minds obedient. Lahat po ng kaisipan natin nararapat na maging tagasunod ni Kristo. Kapag tayo po ay bihag ni Kristo, bihag po tayo ng katotohanan. At doon po tayo natututo na sumunod sa Panginoon sa Kristo. Kaya naman po para sa ating application, meron po ulit tayong tatlong application na pwede natin apply sa ating mga buhay. Una po, demolish all arguments about God. So, dapat alam natin kung bakit tayo naniniwala sa mga pinaniniwalaan natin. Hindi pwedeng naniniwala lang, dapat may reason. Dapat yung reason natin is ang Panginoon. He is the reason of God. Siya po ang living proof sa pinanampalatayaan natin. Siya po ay walang iba kundi si ang ating Panginoon sa Kristo. Also, discover the Christian perspective of all things. Kung meron po tayong Christian perspective, hindi po tayo magkakaroon ng ibang pananaw, kundi pananaw lang ng Panginoon sa Kristo sa lahat ng bagay. Ito po ang Kristiyanong pananaw sa ilalim ng pagkapanginoon ng Panginoon sa Kristo. And lastly po is dedicate our thoughts as captive to Christ. Inaalay po natin ang ating kaisipan para sa Panginoon sa Kristo, hindi po para sa kasalanan. Hayaan natin si Kristo ang maghari sa ating isipan.